What's up? Ulaman? Alright, so weekly update natin, no? At kung nakikita nyo, meron ng ibon dyan, nakasakay na sa Griffon. Yan, Royal Guard na tayo, syempre. At tulad ng sinabi ko, ang skill build ng Royal Guard, di ba? Pagka dumating sa point na hindi mo na kailangan yung shield chain dahil di mo na siya gagamitin talaga. Dahil ang shield boomerang ay magkakaroon ng shield boomerang cooldown, di ba? Kaya pwede mo na siyang i-spam, di ba? Para sa mga players diyan na shield chain ng shield chain, shield boomerang nga yung gusto ko So, pwede na siyang i-spam di ba? 262k na. Tapos pagka nag-earth drive 256, bakit ang taas? Ay, napindot ko yung ko. Napindot ko pala yung strength potion ko. Yan, di ba? Mas mababa yung earth drive kasi hindi mababa pa yung defense ko Pero pag napataas ko na yung defense ko, maihigitan niya na yung shield boomerang. 'Di ba? Bakit niya maihigitan, no? Kasi yung mga stats natin ay halos sagad na, no? Yung equipment, vitality, 'di ba? Wala nang ibang pagkukunan ng vitality bukod sa cards, 'di ba? Kung meron mang ibuboost pa to, siguro yung mga accessories dito kung yung gagawin kong vitality lahat, 'di ba? Mas matataasan niya yung earth drive. Pero syempre kung defense yung ipa-priority ko, mas matataasan niya yung shield boomerang nung earth drive. Yan. Pero syempre, 'di ba? Pwede mo naman silang pagsabayin, 'di ba? Hatiin mo, 'di ba? Meron naman siguro mga headwear na may vitality at defense, 'di ba? Tulad ng eto, 'di ba? Vitality at defense, 'di ba? Pwede naman silang sabay, 'di ba? Pero bakit hindi yan yung in-equip ko? Kasi mas mataas yung damage ng Happy Lunar. 'Di ba? Kasi nga all attributes to plus 3%. So may vitality rin yan plus 3. Hindi ko na kailangan yung defense plus 10. Mababa 'Di ba? Pero kung i-equip ko yan, wala, hindi rin naman makikita yung damage difference. 'Di ba? 254 o 249. 'Di ba? Bumaba pa nga Pero pag eto, ulit shield boomerang 260, 256. 'Di ba? Mas mataas ng 2k yung earth drive. Yan, tapos yung syempre yung Aesir update. Check natin kung ilan na yung Aesir ko. Yan, pag ni-reset ko yan, meron na akong 71,000 dito at 19,000 na hindi ko pag ginagamit, 'di ba? Kasi yung aking shield boomerang ay nabitin. Kinapos yung shield boomerang ko kasi nilagyan ko yung shield boomerang cooldown. Ngayon yung shield boomerang empower ko ay hindi ko na malagyan, 'di ba? So tataas pa talaga yung damage ng shield boomerang. Kung ipo-pull ko yung shield boomerang, mas mataas pa siya talaga sa ngayon sa earth drive ko kasi yung aking skill, 'di ba? Itong shield of defense, 'di ba? May defense na binibigay yan. Dito tataas yung damage ng earth drive. So dahil hindi pa naman siya max, kaya hindi niya pa nahihigitan. At syempre, ang mga magagandang card na pwede mong kunin sa napampataas ng defense ay yung may mga star, no? Medyo may kamahalan ng earth drive build kung gusto mo, 'di ba? Dito siya naka-craft. Punta ka lang dito sa yan, sa gitna ng frontera, itong card customize. Kung gusto mo, ayan, unang-una, Sting. Defense plus, MDEP. Tapos, siguro ang pinakagusto kong ika-craft na pinaplano ko na, ito naman ay para sa Grand Cross Overdrive. Overbrand. Overdrive tuloy. Overbrand at Grand Cross. Ito, Ignore Defense. Pwede rin naman to sa shield boomerang earth drive, 'di ba? Magagamit naman 'yan. Malaki yung magiging impact lalo na kung kailangan mo na magpalit ng weapon.
Yan. Tapos syempre isa pang makakatulong sa iyong defense ay yung Mistlane card. Nasaan na yun? Ito yung mahal eh. Kasi mini card siya. Yan, Mistlane card, tatlong 12M, 'di ba? Pero bababa naman yung price niyan siguro. Yan, pagka maba yan, 'di ba? Tsaka natin bibilhin. Tapos ika-crop, 'di ba? Kasi meron niyang defense 10% tapos dep plus 10. Oh, 'di ba? Sang ka pa. Yan yung mga pang-tanking na pampataas ng damage, 'di ba? Kumunat ka na, tumaas pa yung damage mo. Ganyan kagrabe ang Royal Guard. 'Di ba? Kaya yung mga Royal Guard sa 6v6, di na pinapansin, 'di ba? Ang Royal Guard sa namamatay na lang pag nahubaran. Pero yung pag sa MVP, test ko siya sa MVP. Punta tayo sa Valhalla Ruins. Yan, sa Valhalla Ruins, kung itetest ko siya, saan ba? Sino ba magandang MVP? Dito na lang sa level 100. Yan, para medyo makate. Diba? Test natin dyan. Yung damage difference. Dito kasi makikita mo yung damage difference talaga nung Shield Boomerang at Earth Drive. Yan. Sino ba to? Oh, ayan. Diba? Fire siya. Pangit yan. Huwag natin yung tirahin. Ayan. Wind. Diba? Halimbawa ito. Wind. Oh. Earth Drive ko. 290 kaagad. Oh. 182 lang. Diba? Tapos Earth Drive ko. Oh. 360. Ganyan siya. Grabe. Pagka wind type ang kalaban. Pero syempre, kung hindi counter element tulad nito, Ghost. Diba? Nag-miss ang Shield Boomerang. Nag-miss yung Shield Boomerang, pero yung Earth Drive, tumatama. Diba? Ibig sabihin, yung hit rate ng Earth Drive at Shield Boomerang ay magkaiba. So, mas mataas yung hit rate ng Earth Drive. Hindi lang siya nakasulat dito, no? Pero meron siyang hit rate na additional. Tingnan natin dito kay Bloody Murder. Oh, miss din. Diba? Nagmi-miss miss. Pero pagka Earth Drive, tumatama. Diba? Para sa mga namumroblema, kung magmi-miss ba yung kanilang Earth Drive sa PvP, syempre magmi-miss pa rin yan. Pero hindi kasing grabe ng miss chance or hit fail ng Shield Boomerang. So, kung PvP, gagamit ka ng sacrifice, diba? Papakita ko sa inyo yung sacrifice ko. Hindi pa siya kompleto, no? Pero dalawa yung sacrifice na ginagamit ko. Yung sacrifice na dagger at sacrifice na spear. Bakit? Yung sacrifice na dagger, ito yung ginagamit ko sa 6v6 kasi magagamit ko dito yung katana. Pero pagka sacrifice spear, ito yung ginagamit ko sa guild versus guild, no? Kasi mas maganda sa guild versus guild na mas makunat ka. So, yung ginagamit kong backware doon, diba, punta tayo doon, ay yung mga ganyan. Diba? Yung mga rentals. Diba? Mas okay naman yan kaysa gumamit ako ng katana. Mas malaki yung maitutulong yan. Tsaka, magagamit ko yung spear quicken na may dagdag flea. Diba? Mas kukunat ako. Pero hindi ko pa siya tapos ma-build eh. Pero kung lalagyan ko yung skill, pakita ko na rin sa inyo yung skill, di ba? Yan yung sa swordsman. Ito yung sa crusader. Di ba? Naka-max yan. Ito dapat level 20. Yan, hindi ko na siya nagagalaw. Tapos yung yan, level 10 yung retribution. Tapos depending ora, hindi naman masyadong kailangan. Hindi naman makati yung mga sniper unless whale. Diba kayang-kayang itank yan ng kahit ano lang. Ito, auto guard lang. Tapos yung sa dito, yung sacrifice mo level 15, diba? Pwede ka ngayon maglagay dyan ng Earth Drive, diba? Kahit i-level 10 mo yan. Pero kahit level 1 lang na, diba? Pantanggal lang ng Earth Field at Hellplant sa PvP. Diba? Tapos yung iba mong points,
Lagay mo muna dito sa fearless, no? Para meron kang critical resistance, no? Lagay mo yan dyan lahat. Pwede yan, level 10 pa. Kasi yung etong mga iba dito, tulad ng battle chant, di ba? Hindi, mahirap pa siyang gamitin eh. Kailangan mataas yung skill points, pero pansamantala ganyan muna, di ba? Okay naman yan eh. Pero kung eto pa, no, isa pa kung bakit hindi mo masyadong kailangan ng hit rate, kasi may hit rate ka na skill hit and magic attack by 10. Edi may dagdag hit rate yan. Diba? Para sa mga nagtatanong yan ng card, kung magpiprione ba sila or splash pa ba? Nakakabulol yung pangalan nun. Basta yun, yung HP. Spashire. Yun. Diba? Kung hindi ka pa nakakapili ng MVP na free, diba? Pag mo nang pag-isipan, diba? Kunin mo na yung Spashire. Kasi makakatulong yan sa tanking, kukunat ka, lalaki damage mo, diba? Pero kung trip mo talaga yung Prioni, diba? Okay lang naman. Ako, okay lang din naman. Pero kasi pwede ko naman siyang bilhin. Diba? Pag mag-iipon ka ng Zenny, pwede mo bilhin yung Prioni kung kailangan mo. Or bilhin mo yung Spash. Diba? Tapos yung skill, yung stats, no? Ganyan lang yung stats ko. JVIT, diba? Hindi mo kailangan dyan ng Dex, diba? Dahil 100% ignore flee ang sacrifice. Yung strength, pwede mong lagyan, pero mas maganda sa int na lang para sa battle chant, diba? Kahit di mo pa siya ginagamit. Tsaka magic defense. Tapos balik tayo sa dagger build. Ba't wala akong dagger build? Yan, so sa sacrifice dagger, yan gamit ko ito. Nakakuha kasi ako ng holy dagger. Tapos nung chinecheck ko siyang i-upgrade, wala pala siyang, di pala kailangan ng duplicate. Tapos in-upgrade ko, mas mataas yung damage niya kaysa doon sa cat, anong tawag dito? Cat toy. Yan muna yung ginagamit ko. Diba? Tapos may strength pa siya, diba? Although, konti lang naman yung difference. Konting-konti lang talaga. Sobrang konti lang, diba? Hundreds lang yung nadagdag. Pero, wala. Mahirap talaga mapatasin ang damage ng sacrifice bukod sa HP. No? HP lang talaga ang sacrifice dito sa game na to. Yan, tapos, iba pang build, no? Yung Grand Cross naman, diba? Kaya hindi ko pa siya na i-showcase kasi yung aking equipment ay hindi pa tapos, no? Diba? Yung Grand Cross ko, dalawa din, no? Isang pang tank, isang pang DPS. So, pero ngayon, dahil Royal Guard na ako, hindi ko nagagamitin yung tank na Grand Cross. No? Mapapalitan na siya ng shield kasi may Earth Drive na yung shield ko. At pwede na rin siyang pang tank. Pero punta tayo sa Grand Cross, no? Sa Grand Cross DPS, yan. Meron akong tier 1 dito, tier 1 at tier 2 na staunch armor. Yan. Ito yung pinaplano kong equipment sa Overbrand. Yan. So yung resources ko nandito lahat. Kung meron man akong Zenny or equipment na pina-farm, yun yung nagal, yung pike, 'di ba? Saan ko yan nakukuha? Dito sa chaotic, 'di ba? Mataas diyan. O kaya mag-hunt ka ng MVP, 'di ba? Sa chaotic ang pinapatay ko itong level 50 lang yung kaya kong soloin eh. Yan, para makakuha ko ng Shield of Nagal. Pero pwede, ang mataas ang chance na sa instance dapat sa Valhalla Ruins, no? Pwede mo tong i-hunt si si Retarderus, nandito rin. Makakuha ka dyan ng Shield of Nagal para hindi ka mahirapang mag-upgrade. Yan. Tapos yung skill
'Di ba? Di ko pa rin nalalagyan yung skill ng aking Grand Cross. Ang dapat diyan is Spear Thrust, 'di ba? Kasi walang Ignore Def ang Grand Cross. So Ignore Def ang lalagyan diyan, 'di ba? Kaya gusto ko yung card, yung armor card na munak, yung munak na may star, 'di ba? Lalagay ko yan diyan, oh. Tapos magkakaroon ng plus 15 ignore defense, 'di ba? Tapos yung aking mantle, ang plano diyan, papalitan ko ng eto, ignore defense. So, ignore defense 15%, 'di ba? Swabing-swabe na 'yan. 'Di ba? Pang DPS, 'di ba? Para pag tagal-tagal, pagka may humingi sa ating tulong, kailangan ng DPS, pwede ako mag-DPS. O kung kailangan nila ng tank, pwede ako mag-tank. Yan. So, yun lang, no, for our weekly update. Diba? At kung meron kang katanungan at gustong build na i-showcase natin next video, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section at kita-kits next video. Bye-bye!